Maayong aga mga utod yung kay Kristo, nagaupod kamo kag nagapamati sa ang Diyos Gugma Laiko Express Bulletin. Good morning, Brad Rudy. Good morning, Laiko yun. Yes, kag mamalandong kita sang aton pulong nga ginahuptan sa sining palatuntunan, kag ang pulong nagasiling, bulahan ang tao nga nagasikway sang laygay sa mga malaot, nga wala nagasunod sa ginahimo sa mga makasasala, nga wala nagabuylog sa mga nagayaguta sa Dios sa baylo, maluyag siya magbasa sang kasuguan sa Ginoo kag nagatuon sini sa adlaw kagabi. Kaangay siya sang kahoy nga nagatubo sa igad sang sapa, nagapamunga ini sa nagakaigo nga panahon, kag ang iya dahon wala nagakalaya, matigayon niya ang tanan nga iya ginahimo. Pero hindi kaangay sini ang mga malaot, kaangay sila sang labhang nga ginapalit sang hangin. Ang mga malaot pagakondinahon sang Dios, ang mga makasasala hindi pag-isimpon sa mga matarong. Ang Ginoo nagatuytoy kay nagaapin sang matarong nga mga tao, pero ang malaot nagapadulong sa ila kalaglagan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Mga muyo kita sa pangamuhi ni Santa Ertrudes, walay katapusan nga amay, ginahalad ko sa imo ang labing bilidhon nga dugo sang imo langitnon nga anak. Nga si Jesus, upod sa mga misa nga ginahiwat sa bugos nga kalibutan, sa sini nga adlaw para sa mga kalag sa purgatorio, para sa makasasala sa bugos nga kalibutan, subong man ang mga bugos nga simbahan, kag sa kaugalingon ko nga panimalay. Amen. Sa liwat, maayong aga, kag welcome mga pinalangga nga kuturan kay Kristo. Sabado kita subong, yari naman kita sa programa sang ang Diyos Gugma, Laiko Express Bulletin. Kabay pa, buksan ninyo ang ganahan sa inyo palamatinan sa mga pulong sa Diyos nga ihibalo nga gindala naton diri sa programa sang DYSA 1053 AM Radio. Ang inyong mga alagad kay Kristo, Brother Rudy de Roma. kag Laiko Diyo, nagapanamyo gid sa tanan ilabi na gid ang aton pinalangga kag halangdon nga Jose Romeo O. Lasso Didi, Arsobispo sang Haro. Angel Indagdamio Didi, Archbishop Emeritus kag Archbishop Protector sang ang Diyos Gugma. Kag ang tanan nga mga kaparian nga nagapalamati, subong man ang aton kapelenyo kay Father Lorenzo Camacho, kaubod kay Father Jerry Locsin sang San Jose Obrero sa Fundidor Molo. Kag ang aton gid nga head servant, kag ang iya gid bugos nga panimalay, Brother Edwin A. Daulo, kag sa tanan gid nga buka pong kabukusan sang iya panimalay, good morning. Good morning. Sa ato mga caretakers, leaders, prayer warriors, kag healing crusades, subong man ang mga deliverances, kag music ministry, youth ministry, marshals, barangay coordinators, ang tanan niyang Diyos Gugma members ng komunidad, mga senior citizens, diri sa Diyos Gugma, kag sa Bulilao chapter sang Fiskap Mandurriao chapter, kag Fiskap Iloilo City chapter, kag ang tanan ng mga senior citizen nga nagapalamati kag diriman sa probinsya sang Iloilo. Subong man ang atong mga ADG provincial coordinators sa probinsya sang Guimaras, good morning. Probinsya sang Iloilo, 1st District, 2nd, 3rd, 4th, and 5th District. Sa siyudad sang Iloilo, Negros Island, Negros Occidental, kag Negros Oriental, kaupod ang Antique, Aklan, kag Capiz, Masbate, Toledo City, Northern Cebu, Bantayan, Cebu City, mga Palawan, Cuyo Island, Northern Mindanao, Eastern Mindanao, kag ibahan pagidira ng mga lugar nga malambutan sining pulong ni Kristo sa radio, mayong buntag or maubay nga aga kaninyo tanan. So, amoy na mga utod ko kay Kristo, ang aton nga mga kauturan niya ginagrit gid naton today, and to God be the glory. Brad Rudy. Thank you very much, Laiko yun. Do kadamo gid bulog nuhon tan nila Laiko yun. Amat-amatong tarang. Yes. But to start with, tanan-tanan kamo ginabugno gid namon, tanan itagpalamati sa Yes. sining programa. Good morning gid. Kag ginaupod namon kamo sa pangamuyo, kay nagaupod man kamo sa programa nga ini, no? Kag ginabugno man naton hindi na nga taga Philippines, kundi ang sa iban nga pungsod like yun, Yes. nga nagapamati man sa aton. May naga-text gani sa aton nga dito sa Abu Dhabi. Pagkatapos like yun, nagabugtaw sila agad ako noon. Kag magpamati sa aton nga duha.
Alas 3 pa lang galito sa ila yan. Oo, lain ang time pa nila, 7:30, timeline. no? Oo. So, good morning man sa inyo dira, mga hinigug, mga kautoran sa ibang pungsod. Kagbugnoon man naton ining kauturan nga ginamit naton sa sa gabi-gabi nga tanan. Yes. Kagabi dito kami sa balay ni Lourdes Patron. Nag-Bible class kami dito. Kag ginabugno naton ang mga kaupdanan nga presensya dito. Sanday si Naida Feliciano, de Merlinda Golviogo, de si Naida Badelies, Felicis Sabana, Sanday Norma Dumont, ibang taon hindi kong basahan ilang alam. Kaman sila din nagsulat. Sila Ling Demetilio, Eloisa Landro, kag subong man, hindi tigil malipatan, si Marieta and Betito, o Marieta and Rodolfo Betito, na. Tessie and Gabriel Sigaya, si Gloria kag si Valentin Sipeda, si Joel, si Elsie, si Jason Galampanao, si Joel niya like ko diyon gabi-gabi gid nagaupod gid ini sa ako sa kada ko pamalay-balay o sa kada ko Bible class every evening. Joel, thank you very much for imo efforts. The Lord knows that. Dinabugno man naton like ko diyon. Sanday Selma Basco kag si Lane nga anak niya nga ga-attender kag nagabulig saya diragid sa La Paz Public Market. Telma Basco, good morning did. Gapmati gid ya permi like ko diyon. Yes. Kag subong man, si Felicissimo Zabala, si Lorna Dumont, si Jorla Silibio, si Merlina Golviogo, Zeni Feliciano. Bakay ko hindi ko ni malawlay ko yung kinasukaran ko nila mag-Bible class Way, ako. mabatian Siniya, nga. wala kong batinganan ko. Si Sinaida Badelies, si Lourdes Patron, si Celia Robles, si Norma Dumont, Remedios Demetilio, Merlinda Junio, si Lina Clarion, Edna Guay, Shirley Demetilio. Kag ang wala ko malawagi. Wala ta kamo ginalawag kay palangga ko kamo. Yes. Amen. Amen. Yes, no, kag ginagreet man naton ang aton sister wife, Sister Hilda C. Locsin, third mate Elpidio III, kag subong man si Neil Arben. Kag upod na dira si Jenner Kit, si Joy Rivas Locsin, kag Kylie Jikin Locsin. Subong man si Marichelle Rivas Magtuto, si Mari Orten Rivas dira sa siyudad di Iloilo sa Kalumpang Molo. Subong man kanay brother Benjamin Golmatico. Brad, good morning. Si Sister Teresita Ortiga, sis, good morning. Kag at the same time ginagreet naton ang aton nga Friday cell grouping nga ang aton formator Sister Eden Salinas, ang aton mga coordinators ang aton nga mga projects, Engineer Fritz Daulo, kag Sister Nilda, Sister Madeline, Sister Rose Plotenia, kag subong man si Brad Edward Villaros. Kag of course, may pasalamat yun sa mainit nga kape kay Sister Lisa, kag kay Sister Paning. I thank you very much. Thank you very much, no? Kag aton man ginapasalamatan ang aton nga mga naga-monitor gid sa internet dira sa live streaming sa Lyco Express Bulletin sa Facebook, kag subong man sa aton nga Diyos Gugma www.andiosgugma.com. So, mga utod-uloy Kristo, padayon ang aton marcha sa mga santos. Ang aton marcha sa mga santos subong bag-o naman ang aton nga santo kay ang tuyo naton magiging modelo sulundan, Brad Rudy, sa aton Kristiyanong nga pagkabuhi diri sa duta. Yan. Brad Rudy, please. Thank you very much, Lyco Jun. Mga hinigugma nga mga tagpalamati, ang aton niya Saint of the Day karon hindi niya tawo. Kundi nga ginkadig lang nato niya nga importante ini nga tapiko kay involving man ini sa Santos, pero ang atong ginasilibrar is the feast of the commemoration sining ginatawag nga the chair of St. Peter. Pulungkuan ni San Pedro. Cathedra. Cathedra. Yan. Mga utod ka ginigog makarong nga adlaw, ginasilibrar nato ang ginatawag the feast nga nagakomemorar sa pagpili sang atong Ginoo sa kay San Pedro. Nga magapungko sa pulungkuan nga simbolo autoridad. Yes. Bilang servant authority sang bug-os gid nga simbahan Katolika sa bilog nga kalibutan. Yan. Mga utod ni gugma, samtang ginasilibrar naton ini ginatawag the chair of St. Peter. Datarupang doon gid naton nga ang matuod hindi niya nga ginasilibrar kaya ang
ang siya nga ini. ang pulungkuan. Kundi ang ginasilibrar tagit iya nga matuod. Ang bisan sino nga nagabulos-bulos nga nagaokupar sina nga pulungkuan. Amo na, no? Magsiling kita nga pulungkuan nga ara nga ex-cathedra Brother Rudy, anong buot silingon sina? Cathedra. Cathedra means chair. Siya, pulungkuan nga amo ina ang naga-symbolize sang autoridad sang isa nga nagapungko dira. Yes. Kulimbawa, San Pedro, kaginbilinan sa atong Ginoo to sit as the head of the church, the visible head of the church nga ginbilin niya diri. Christ is the foundation stone. Yes. Si Kristo naman ginbilinan niya nga mangin pundasyon sang buhi nga iglesia nga makita ta visible church diri sa kalibutan. Amo man bala ining magisterium nga ginatawag Brother Rudy? Ang magisterium nga ginatawag is the church is the teacher. Ang church is the maestra. Maestra, magisterium. Magister, teacher. Ang magister is amo ini ang talapuanan sang bugos nga mga obispo sa kalibutan together with our Pope nga amo ang naga-interpretar, nagapanudlo bahin sa matutuod nga kahulugan sang mga panudlo sa atong Ginoo. So they are called magisterium or the teaching authority of the church. Ang chair is the authority sang nagapungko dira as head of the church. Okay? Kung buot silingon nga halin kay San Pedro nga una nga Santo Papa, hasta subong wala gid na mabuka or wala gid na siya mautod. You are correct. Nga pagbulos-bulos sina kagang otoridad isa lang. Amo na? Ginatawag ina uninterrupted succession. Ang wala gid mabugto nga otoridad. Kay natural kay ang taga nagapungko dira sa amo na nga chair of Peter, mapatay, may magabulos na. And the Bible proves to us, even in the Bible, nga pagkapatay gid ni San Pedro, nga si Pedro napatay na, then Linus nag-take over. Okay. And so on and so forth until Pope Francis. Yes. That's correct. Mabalik kita sa chair of Peter. Abi yung mga utod ni Gugma samtang ginasilibrar ta ini, we would like to refresh our mind about St. Peter. Nga sadtong wala pa malansang si Jesus sa krus. Mga isa ka semana sa tugid nga daw puno gid sang kasakit. Puno gid sang pagtayog kag pagpangduha-duha ang tanan nga apostoles. On that very week, ang mga papangduha-duha ra sa ila, si Peter, pagkatapos nga nalansang si Kristo sa krus, then thereafter, si Peter doon nakabati sa isa ka good news na ang mga anghel dito sa lulugan nag-abri sa lulugan sa atong Ginoo kag ang Ginoo na banhaw. And they knew nga ang atong Ginoo has risen, no? Bangod kay ang nagpahibalo sa ila wala sang liwan kundi si Magdalene, si Magdalena. Mary Magdalene. She was the first to know that the Lord has risen. Siya ang una nga nag-anunsyo sa kalibutan through the apostles nga ang aton Ginoo nabanhaw. She was the first. Abi mo like ko yun, ginakonsiderar gani nga she is the apostle of the apostles. Kay siya gid ang una nagpahibalo sa kalibutan nga ang Kristo na banhaw. The most important event ini nga si Kristo na banhaw. Kay siling ni San Pedro kag ni San Pablo, kun si Kristo wala mabanhaw, ang aton pagtuo waay pulos. Wala na? Yes. Kaya may paibalo si Magdalene. Now we go back again to Peter. Ginasugid like ko yun nga sa itong ginubong ang aton Ginoo. Si John sa iya gospel, nagasugid sa aton, ginsulat niya ini, nga pagkabalo nila sa gikan kay Magdalene, nga ang Ginoo ta na banhaw. Si John, kag si Peter, nagdalagan pa kadto dito sa lulugan, kag do dalagan sila paunahay sila ang younger do napirdi ang older. Sino ning younger? Si John. Do pirdi ang older. San Pedro. Si John yung bataon pa. Gahinurusgan pa. Una siya abot dito. Pero pag abot niya gid sa basang niluluglan niya to, si John, according to the Bible of John also, wala magsulod. No? Si Pedro, though siya si impulsive niya, ariskado. Amo na yung karakter niya. Nagsunod sa nila San Pedro. Si John, ara sa sagwa. No? Kag pagsunod ni San Pedro,
nakita ya ditong headpiece o kung ang tela nga nagtabon sa ulo ni Naging Kristo. putos, nga Nahipid na. Nahipid na. Kag ara na mismo sa ginahigaan to ni Kristo. Pero si Kristo ay na dito. John, sino sa Bible, saw and believed. Si John ya, nakita ya man, si Pedro nagsulod, kag wala to si Kristo, he saw and believed. Importante nagtuo. Nagdugang pagit si John, but they did not yet understand the scripture. Dahil wala sila pa yan nakahangupin sa matutuod na kahulugan sang ginsulat sa skriptura. Mga utot ka ginigugma, nagpuli sila. Wala to si Kristo eh. Nagpuli sila, they went home. And slowly, ang imposible nga ideya become a reality. Nga si Kristo nga nabanhaw, nga nagduwa-duwa sila kung di na si Kristo kay why na dito. Jesus appeared to them. Nagpakita ang aton Ginoo sa ila. Perti sila kakulba kay nga man behind locked doors. Ang tanan nga pultahan sirado kag na-lock gid. Nakandado ang mga bintana may lock. And ang konteksto sa ginsulat ni John nagasiling nga ang aton Ginoo nag-appear sa tunga nila kag nag-greet sa ila gilayon. Nagbugno sa ila sa pagsiling, peace be with you. Paghidait. And they rejoiced. Nalipay sila. Pero ginakulbaan sila like ko yun. Mga utot kag ginigugma, abi ninyo, ang mga apostoles nga ini, sang wala pa mag-abot ang Pentecostes, katulad man sa aton, mga makulolbaon man. Naglukon man sila. Kag na-experience nila, ang the risen Christ, kay nag-appear gid sa ila, dito gid mismo, sa ila ginahamtalan, nga sirado ang mga portahan. Mga utod ka ginigugma. Pero ang mga apostoles nga ini nga mga silintabi daw katulad naman nga daw medyo fearful, may mga nervyos man, kulbahan man, nagbastog sila like ko yun sa mag-abot ang Pentecostes. They were filled with the Holy Spirit. Pag-abot na sa Pentecostes, makita tayo ni sa Acts chapter 2, verse 4. And pagpakita o pag-appear sa Holy Spirit sa ila in the form of tongues, nga daw katulad bala sa mga dila nga kalayo, like ko yun. Dito, pag nag-isog ang mga apostoles. Dito na. Kag, hindi na nga nag-isog sila, they started to speak in the language of many nations, in foreign tongues. Hindi ila lingwahe, maintindihan, ang ila lingwahe gali, maintindihan sa iban, nga hindi katulad nila. Meaning to say, lingwahe sang lain-lain nga punsod, ang ginhambal nila with the Holy Spirit came to each of them. Naghapon sa ila, tagsa-tagsa ka mga ulo. And then, si Peter, starting that, amat-amat na nga ginhimo yan na ang mga hilikuton bahin sa mga pagtulunan nga gintudlo sa iya ni Kristo kag ginpasalig siya like yun. Ginpasalig siya nga si Satanas interesado gid to sit all of them. Nga daw ko sa ato daw suyupon sila tanan ni Satanas. Pero ginpasalig sang Ginoo sa San Pedro nga siling niya once nga ikaw magbalik na kag magpanudlo, magsugod sa pagpanudlo, mangin spokesman kasang dulce nga ini, kag ako magapangamuyo gid sa imo nga ang imo pagtuo hindi gid balingkan. Amen. You see that? Grabe. So they started teaching. Kag si San Pedro, si St. Peter, kamagduwa sila ng ang leading character diri. Si St. Peter nagtudlo man, upod kay San Pedro, and sa ila pagpanudlo like yun, agud to nga ang ila mga daw imposible pamatian nga mga panudlo. Kaya natural, if you are speaking about the language of God, dumabudlay para sa kalibutan, gintagaan sila sa otoridad sa Ginoo nga makapang-ayo sila sa mga masakit. And they started healing people. Ang mga cripple, nakalakat, wow, ang mga bulag makakita, kag abi mo like yun. Si Tabita, patay, ginbuhi nila. You see that? This is found in your Bible. Nga, si San Pedro, nag-ayo man sa mga minatay, kag bisan gani ang maagyan nila nga mga masakiton. Makatandog lang sila sa bayo ni San Pedro, may galing. Gaayo sila. So mga utod ka ginigug. Bali nga ang gahom ni Kristo sa pagpang-ayo, ara gid sa ila. Ang otoridad sa pagpanudlo, ang gahom sa pagpang-ayo, ara na sa ila. So mga utod ka ginigugma, at the end sang gospel ni John, you will notice nga naghambal si John
nga si San Pedro nga ini nagambal ko ng Ginoo sa iya susasugid niya dyan nga sila isang Ginoo, amen, amen, ginasugiran ko ikaw, Pedro, na sang una, sang bataon pa ikaw, sang bataon pa ikaw ang nagapasuklo bayo sa imong kaugalingon. Gusto ka magkadto sa ibang mga lugar, makakadto ka, ikaw ang makadesider, pero magtigulang ka. Isang Ginoo kay San Pedro, magtigulang ka, untayon mo ang imo mga kamot, iba na ang magapabayo sa imo, kag hindi ka na makakadto sa mga lugar nga luyag mo kadtuan, kay iba na ang magadumalas ang imo kaugalingon. Ang buot silingon sini, gina-indicate na isang aton Ginoo nga si Pedro, magaatubang sang kamatayon, nga iba na ang uba sang iyabayo, iba na ang magadesider kung ano ang ilahimuon sa iya bangkay. Kag si San Pedro, kung sa aton pagigsugidan sang Ginoo, nga sa dili madugay, magaupod ka sa akon, kag iba na ang magawag ko sa imo. Mga utod kag mga hinigugma si San Pedro, napatay dito sa Vatican Hill, sa Roma, sang si Nero amo ang nagapangulo bilang emperador. Kag ang kabuhi ni San Pedro, nahalad tanan for the glory of God, kag amo gani nga si San Pedro nga timbilinan sang Ginoo sang liabe sa ginharian, amo ang the first among equals sa tanan nga mga apostol. First among equals. Yes. Sa mga utod kaginigugma, amo ina ang bilang ang paagyanta ang ginatawag nga chair of Peter. Abi mo like ko yun ang chair of Peter nga ini, just to add something to this. Magpanudlo gali ang mga apostoles during the time. Nagapungko sila. Kaya ang chair nga ina, like ko yun, that stands for authority. Nga ang otoridad, ara dira. Ang sino nga nagapungko na may otoridad. Hasta gani, like ko yun, shall we say, ang ginpamunuan din sinilay ko yun is even during the time of Moses. Si Moses gali like ko yun, kung magpanudlo, nagapungko siya sa siya nga ginatawag kathedra. Amo ina ang siya sang otoridad nga ginhatag sang Ginoo sa imo. Nga kung magpanudlo gali si Moses, nagapungko siya dira. Pagbulos gali sa mga iba naman nga mga dinag-on, magbulos na mga Fariseyo, nagpanudlo man sila sa mga sinagoga, nagapungko man sila da. Simbolo man nga ang ila panudlo, kinahanglan pamatian, kaya may otoridad sila sa pagpanudlo. Gani si Kristo sa Mateo 23:2, siling sang Ginoo, ang mga Fariseyo nga ini, kung magpungko gani dira sa siya nga ina, ginatawag kathedra, siya sa diin ang otoridad, ara dira, pamatiin ninyo ang ila ginatudlo, hindi ninyo pag-iluga ang ila ginahimo. Makita tayo ni sa May contrast, ha? Mateo 23:2. Meaning, the chair is the chair of authority. Amo ina mga utod nga tubtub karon. Halin kay Moses, pakadto sa kay San Pedro, the chair of authority remains to be there, nga ang nagapungko dira, amo ang gituganan sang Ginoo sa pagpanudlo in His behalf. Amo ina papel ni San Pedro, kag ang siya nga ina, katedra ni San Pedro of the chair of Peter, ginatagaan naton sang importansya gid karon nga adlaw as we commemorate the chair and the authority of the chair of Peter. Amen. Amen. Ang chair of Peter naton diri Brad Rudy sa aton Archdiocese sang Haro. Ay may araman. Ara sa katedral. Cathedral, yes. Ang left side nga bangko nga iya sang obispo, amo nang ginatawag naton nga chair of Peter. Ginatawag ina nga cathedral, kay arad ang katedra. Cathedral, meaning to say, arad ang chair of the Archbishop. The Archbishop. Ang chair, ginatawag cathedra, ang balay puluyan nga ina, Ginoo nga dira kita nagatipon, is called cathedral. Kay arad dira ang chair of the Archbishop. That represents the authority that he has from Christ. Amen. That's why kung kaisa makita ta lang no nga wala naton maintindihan. Amo gali na ang botsilingon. Amo na botsilingon. Cathedra is the chair. Cathedral is the building, the big building nga dira kita nagatipon as a church. So February 22 ginaselebrar naton ang fiesta sang pulungkuan ni San Pedro. Ang otoridad sa pagpanudlo, magisterium sang simbahan,
paagi sining pulungkuan ni San Pedro nga ang aton apostoles amo nang pangpungkuan sa apostoles kag ang apostoles naton amo ang aton bishop. So kung nagapungko ang bishop kay nagapanudlo amo nang iya ginapungkuan may otoridad gikan sa aton nga simbahan, Brother Rudy. Ang irony dire like ko June is we celebrate or we commemorate the chair of Peter. Pero ang matuod gid, ang aton pagsilibrar nga ini refer to the occupant of the chair. The occupant of the chair. Hindi nga ang siya gidina. Ang occupant, sinang siya nga ang tao. Ang tao nga nagapungkod. Thank you. Yes. Mga utod namon kay Kristo, makadto kita subong sa aton nga mga kailo nga kalag sa purgatorio nga kung kaisa Brad Rudy ginatawag man naton ini mga bulahan nga mga kalag sa purgatorio. Hindi lang aton kaisa, we really call them the holy souls. Holy dangod mas maayo ini sila sa aton kay nakasiguro gid sila nga time comes mapalangit gid. Yes. Kita yawa ta siguro. Wala pa siguro. Sila nga they are holy souls because kita sigurado na mapalangit sila only nga gina-purify sila. Yes. Okay. Ang pamangkot Brad Rudy, makalikaw bala kita sa purgatorio? Ang sabat, oo. Yes. Hindi dapat nga magkadto kita didto kag mahimo naton nga kung mapatay kita diretso gid kita sa langit. That's why ining aton kalag sa purgatorio or mga kailo nga kalag sa purgatorio nga aton diri gina-include sa programa is just a reminder nga amo ini ang kaluoy. May kaluoy pa ang Dios maski ginakondinar na kita, no? May kaluoy pa, may last chance pa kita. Pero wala kita gasiling or wala kita gatudlo nga dito kita makadto kay ang pagkamatay ni Kristo ginula iya ang dugo nga ang tanan nga iya palangga, ang tanan nga iya pinili updon niya gid mapalangit gid. So paano kita makakadto sa langit nga malikawan ang purgatorio? Una gid dapat puno kita sang paghigugma sa Dios kag sa aton isig katawo. Kag ikaduha, dawag bala sa English Brad Rudy, exclusion of sin. Pahilayo gid kita pagbiya gid kita sa mga sala. Kay kun amo ning una naton nga nagahigugma kita sa Dios kag sa isig katawo, kay nagabiya sa aton pagpakasala, naga-repent kita sa aton pagkasala, mahimo na naton buhaton ang kabubuton sang Dios. Kay ang Dios labing maayo. God is good. Ang Dios aton amay sangsa isa ka hukom. Ang Dios gali amay naton, hindi siya hukom. So amo nang aton ginabasihan nga hindi kita magkadto sa purgatorio. Si Jesus, ang aton Ginoong Hesus gani naghambal kay Santa Faustina nga sa mga katawhan hindi gid sila makaagom sang paghidait until nga magliso sila sing may pagtrust bala, sing may pagsalig sa akon nga kaluoy. Kaluoy man lang gali ang aton nga ginahambal ni Ginoong Hesus. Dapat ang aton nga pagtuo, ang aton gidako nga pagsalig sa Ginoo, amo inang makaluwas sa aton sa iya kaluoy. Gani ang aton hangpon nga ang tanan nga mga nagatuo sa Dios kag ang ilang nga pagtuo mabakod, dapat nga magsalig kita sa kaluoy sang Dios. Amo inang ginahambal ni Santa Faustina Kowalska, no? Nga ang iya nga ginasiling nga ang pinakadako nga mga makasasala amo ay may kinamatarong nga mag-avail o kung magdangup sa kaluoy sang Dios. Diary ini 72:31. Gani ang pinakamayor nga elemento amo ang paghigugma, pagsalig kag sa mga buhat sa kaluoy. So nagpaghigugma, pagsalig kag mga buhat sa kaluoy. Amo ining aton nga sangkap sa ginatawag nga Diosnon nga kaluoy. Gani hindi kita mahadlok. Brad Rudy, kung kaysa nakakahadlok kita because of fear,
no? Hindi kita mahadlok. Mahadlok lang kita kung masiparar kita sa sala. Pero sa kaluoy sang Dios hindi kita mahadlok. Kay dira sa kaluoy sang Dios magasalig kita kay inilang ang makalikaw sa aton sa purgatory. Amo man ang ginatawag nga perfect love. Dako gid nga grasya, no? Dako nga grasya sang Dios nga kaluuyan kita samtang yari pa kita sa kalibutan. In short, ang aton nga mga grasya nga ni ma-enjoy naton kag ari diri ang pagtilaw, ari diri ang mga kasakit, ari diri ang mga trials kung ano pa nga problema nga naga-testing sa aton nga diri pa lang himuon ta na ang purgatory. Gani kung may pagsalig lang kita sa kaluoy sang Ginoo, malikawan naton ang purgatorio, Brad Rudy. Kung mamati lang kita kay Kowalska, Kay Santa Faustina. Dokapos lang, Yes. sila nga, Jesus, I trust In you. in you. Mm. Kinanglan magsali kita sa kaluoy sang Ginoo kag magbuhat man kita sa mga butang nga luyag sang Ginoo buhaton ta. Yes. Ina nga pagbuhat because we trust him. Kay man mahapos magsiling I trust in you. Pero wala man ginabuhat ang Wala. luyag galimuon. So kinanglan if you say Lord I trust in you, buhata ang ginapatuman niya. Okay? Thank you. And finally, ang aton simbahan nagatudlo man, Brad Rudy, nga ang Dios maluluyon kag mapinatawaron. Kag kita man mangin maluluyon kag mangin mapinatawaron. So himuon ta ni, hindi lang ni sa mental state, sa That's mind right. or sa hambal, kundi buhat, Brad Rudy. Amo ning buhat silingon ni Brad Rudy. Kag ang buhat ang mabulubudlay. Yes, mabrubudlay, no? So mangayo kita sang grasya sang Ginoo. Perfect. Yes. Padayon kita mga utod ko kay Kristo, nagaupod ka mo ka pamati sang Diyos Gugma Laiko Express Bulletin. Ginagreet naton anay ang mga nagahiwat sang ila anniversary. Happy anniversary, brothers and sisters. Kag sa nagahiwat sang ila nga prayer meetings, a blessed day ahead. So buman may pagpasalamat kita sa prayer warriors for the Holy Souls, kag aton nga mga administrative staff, kag mga support staff, Brother Arnold Table, Brother Insik Gumabong sa transmitter, Sister Elba Castiba, kag Sister Jen Calvario, Brother Steve Arurong. Gani ang ato mainit nga pang-abi-abi sa inyo, sa pagpamati, sa pulong sa Diyos, kabay nga matuman ini sa inyo kabuhi. God be all the glory in Jesus' holy mighty name. Amen. Ang Laiko Express Bulletin nakatuyo sa pagpakilala, pagpahibalaw kag papahatag bahin sa Laiko sa mga lain-lain nga issues ka panghangkat nga ila ginatubang mga katungdanan kag bulaton sa natungdan nga parokya agod sila mangin inspirasyon bilang parte sa magagmay nga katalingban ukon komunidad sang aton simbahan tanan sa kamayaan sang Dios. Pwede nyo gid kami malabot sa text line ni Brad Rudy, please. 091-875-13069. Yes, kag malabot kita sa live streaming sa aton mga viewers sa www.angdiosgugma.com. Subong man, makita kita sa Sky Cable Channel 37 kag sa Cable Star Channel 43. Subong man, malabot kita sa Facebook, sa Laiko Express Bulletin nga Facebook. I-type lang ang Laiko June, i-share, i-like, kag maghatag comment. Kag sa aton kabuhi isang parokya, padayon ang aton nga pagpamalandong, pagpangamuyo, nga ini magtubo, ini maglambo, maghamtong, kag mamunga nga naangot sa kay Kristo sa Santa Eucharistia. Padayon ang aton panglakaton sa parokya, kaupod ang Dios Gugma. Aton ani hatagan siyang igtalapangod ining pamangkot bila Brad Rudy. Oh, yeah. Dago mga text sa aton dila yes, dyan. oo. Mga pamangkot, Oo. ay si Ed gali sang si Ed o Putotan. Ed, gapamati ka na. May gintext sa akon like ko yun. Nga siling ko, ang explikasyon na ihatid na sa program. Ta. Yes, mas Ed, kung gapamati ka dira, kaya bala mo nagpamangkot sa like ko yun. Nga ako no, nga, ang aton bala prayer sa Ilonggo, do kadamo kuno sang sala.
Sala in the sense, hindi yung prayer ang sala, kundi ang pagdagmit bala sa ang oo. tinaga bala daw hindi husto ang tinaga nga ginagamit. Although the prayer is itself wala isang sala, kundi nga may mga tinaga nga Nga ginadagmit. ginagmit dira Nga daw inconsistent. daw inconsistent. And for your information, kag sa tanang tagpalamati, ang atong mga prayer bala nga ininging may namon, magimaya ka Maria, especially sa Ilonggo. At talupang doon tanga this was translated long time ago. Long time ago. Kung hindi ako magsala, ang ibang sa nga translation gani bala. Translation ini sa mga una di nga kaparian nga nagmisyonaryo sa aton diri, nagmission. They were from Ireland. Kag pag-abot diri bangod nga hindi sila Ilonggo, nagtinguha agad sila nga magtuon sa aton lengguwahe, sa aton dialects, kag gin-translate nila ang mga prayer halin sa Latin, pakadto sa English, pakadto sa vernacular. Hiligay nun. Kag bangod hindi sila tubo diri sa aton. Hindi nila ma-master ang aton nga vernacular language. Amo gani nga daw may mga daw may mga sayop ang ibang nga tinaga gamit nila. Pero mapasensya naton ini. Sa ila tuyo nga madangat sa aton ang translation, nagtingwa gid sila. Kay kung wala ini mga translations, ang budayan pagkikita. Yes. So, bisan may tayo matuod ng mga sayop-sayop, mga tinaga nila dira, pero magpasalamat kita kay gintingwaan gid nila nga mapadangat ini sa aton in Ilonggo, in vernacular. Amo man ni Brad Rudy sa mga novena, may mga inconsistent. Pero translation, we can go along well with that. Hindi kita masabag kita conscious gid sina, no? Alimbawa lang, ang ginsite diri ang magimaya ka Maria, o magimaya ka Hari, no, something like that. Nga ang Hari kasi Maria Reina. Okay, no? May mga inconsistencies dira. Kung sa ako nang like ko yun, we have to understand this. Siguro ang matuog gid nga translation, nga gusto gid is, Hail Holy Queen, magimaya ka Reina. No? Yes. Kag ang ginasiling bala dira na magimaya ka Reina, iloy sa kanuboy, kag ang kinagadang nga ginalauman namon, magimaya ka, masipang laba kami sa imo, no? Mga pinanubol nga mga anak ni Eva. In other words, kita mga pinanubol nga mga anak ni Eva. Amo gani nga ang prayer nagasiling sa punta ya siling nga kag sa ubos na matapos ang pagsubol sa amon. Gin-clarify ko ni kay Ed ang tinaga nga mo wala ina dapat wala da. Kaya nga ako magsiling kita nga kag sa ubos na matapos ang pagsubol mo sa amon, meaning daw si Maria ang nagpanubol sa akon, which is wrong. Ginpanubol kita, in other words, we were exiled because of the sin of Eve. Yes. No? So masiling kita imbes nga siling ka kag sa ubos na matapos ang pagsubol mo sa amon, kwaon ta na tinaga nga mo. Pagsubol sa amon. Kag sa ubos na matapos ang pagsubol sa amon. And after this, our exile, you say? Sa English na. Okay. May ara man mga translation nga daw nagalibog ang ulo sa mga kauturan ta sini. Halimbawa, abi ang Our Father sa in English. Magsiling kita nga, Our Father, you are in heaven, hallowed be your name. Abi mo like ko yun, ini nga mga translation, these are modern translations. Kag ang aton basihan gid nga husto gid nga translation sang Our Father, sa English translation is the Catechism of the Catholic Church. Tanawan niyo ang prayer ang bahid sa Catechism nga regarding prayer. May ginabutang gidaya mo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth. Talupang danyo wala. Magsiling kita nga, thy kingdom come. Samsa magsiling ka, your kingdom come. Magsiling ka lablaya nga, your. Ang daw ginahambalan mo ya, ordinaryo nga tao. Pero magsiling ka, thy kingdom come. Meaning to say, ang ginahambalan mo ya is something holy, sacred, sagrado nga tao. So, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi kita mag-stick sa sining mga translation nga ginagamit, do madula bala ang, shall we say, ang aton respect sa Ginoo, ang reverence do madula. Ang Catechism of the Catholic Church insists, tanawan sa Catechism, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
You see? So katahom iyaray ko dyan pamatian, katahom nga i-feel ta, Yes. kay may reverence gid iya kung amo ina ang pagpangamuyo ta sa Ingles sang Our Father. Ining mga ulihin I do not know gani kung sino nagpag-discover sini ginalain nilang tinaga lalay ko dyan. Ginako nila, ginamasa. Ang appeal. Bala mo, Brad Rudy, Ang atong listeners, ang atong mga faithful, doon nagasala man. Masala. Please do not add a lot in our prayers. Yes. Pero ang masiling ko lalay ko dyan, to summarize this, the best prayer is your prayer. Personal ang prayer. imo gid prayer that comes from The your heart. Okay? So, while we can forgo this, pwede tayo magpatawad, pero ang importante nga prayer is, ikaw gid ang nagahalin sa imo tagipusoon. Yes. Okay. Pero parehas man na ni sila nga thy kag your Brad isa man ang nakamining, pero Old English ang thy. Yeah. Mantahom art. You see, you Kag art. hindi lang ina like ko may reverence. May reverence. Zay. Magsiling ka lang nga, you are like ko yun. Oo. Pero magsiling ko, thy kingdom come. Or, You thou art blessed. In heaven. Yeah. Meaning to say, lain ang Expression. ang expression. Hindi lang expression, kundi ang kahulugan din sa natawag lang nga, thy kingdom come, thy will be done. Nga daw hindi nga ang Ginoo ginahimo ta lang nga tawo. Yes. Kundi nga Dios gid siya, thy Diyos. kingdom come, thy will be done. Done on earth. Thank you. Okay. Karon mga Brad Rudy, Tag isa pagaling like yun. May isa galing nga nagtawag like yun. Sa aton wala program last week. yes. Wala gid ako. I am very sorry sa caller. Wala gid ako hangog like yun. Ara gali siya sa ospital. I thought ordinarily si caller ta lang nga nagapamangkot. Paano ako makakalawat kay mga 7 months ago na ako nakakonpisar. Ang sabat ko sa like ko yun, makakalawat ka basta wala ka lang sala nga mortal. Yes. Makakalawat ka sulit-sulit basta wala lang sala nga mortal. Kay every time you attend the mass, ang misa nagasugod gid sa pagsiling nga pangayuan ta nay kapatawaran ang aton mga sala. Together with the priest. Yes. So ang tanang nga venial sins dira napatawad except mortal sin. Yes. Ikumpisar gid na, yeah. Wala ko like ko dun kabalo gali gid NGT siya. I did not understand the text. Oo. Tapos I'm very sorry about this. Nagpamangkot like ko yun. Paano ko mabaton ang Eucharist kay gina NGT ako? Siguro hindi siya kabaton sa bakba. Oo. Kag may NGT ang ilong niya. Oo. Uli ko lang talupanggan. Kag ma-advise na ni ako like ko yun nga pamangkota abi ang chaplain sa ospital. Pero in my concern nga base may matabo sa iya nga hindi matuman ang ihandong nga magkalawat. Yes. I suggested nga siling ko ari ay makakalawat ka bisan hindi ka dakalin sa ospital. Listen to this, may mga kautoran. Ang ako na-advise amo nila ko yun. Why ako nagulat nga makadto sa safari. Siling ko magpangamuyo ka lang sa Ginoo sa hugot sa tagipusoon. Halimbawa abi, pangayo ilang sa kapatawaran ang imo mga sala. Hantip gid sa imo tagipusoon kag pangamuyoon mo ang tinaga nga nagasiling Ginoo, hindi ako takos nga magsulod ka sa akong tagipusoon kay ari ako sa ospital. Pero imit lang mo lang ang isa ka pulong, mag-aayo ako kag mabaton ko ikaw Ginoo at this very moment while I am in the hospital. Karika sa akong tagipusoon, ginabaton ko ikaw sa mahigugmaon. Lakit na ang paghinulsol ko gid sang akon mga sala, kag ang pagsaad sa imo, nga hindi na ako magpakasaliwan. Then, in your heart, batuna siya, communion, spiritual ha? Amo ng spiritual communion. Spiritual communion. Okay. In other words, this is valid communion. Yes. Nga daw halos wala talang inilay ko dyan matagna importansya. But this is possible kung ang isa ka tao daw ka imposible gid nga magkadto sa simbahan, mag-attend gid kag magbaton sang sacramental communion gid nga ang host gid nga real presence of Christ na batunon niya pwede mabaton in a spiritual way. Moto kayo na siling ko. Pwede mabaton. Kag pwede mo mabaton ang Ginoo in a spiritual way, pabalik-balik, o sulit-sulit, makapila ka beses sa isa kadlaw kung luyag mo. In other words, gina-encourage na gani ininlay ko dyan. Nga kung mahimo pa lang, every day, mag-spiritual communion kita nga ginabaton ta si Kristo in the Eucharist. Yes. Spiritually. Meaning to say, hindi ang actual gid nga Eucharist, no? Nga which is the real presence of Christ, kundi spiritual nga pagbaton, hindi sacramental, pwede ini. But pag ayaw mo na kag may tiun ka na, kag maayo na imo mga pagkahamtang kadto kagit sa simbahan, kag batuna gid siya sacramentally dito gid sa santos nga misa. Okay? Amen. May isa pa kita kapamangkot, Brad Rudy, parte sa Eucharist.
ang parte sa Eucharist gali like ko yun, kadamo gid sang nagapalibog sini. Kay man ang aton tapiko nga Eucharist diri like ko yun, kanani kuno pamatian nga si Kristo ara gid sa Eucharistia. Ang nagapabugat lang sa ila nga patihan nga ang Eucharistia nga ina real presence gid ni Kristo. Meaning to say nga ano? Nga ang Eucharist is He. Is He, siya gid. Siya gid. Ang butsilingon, real presence. Yes. Nga si Kristo, personally gid. Sa iya gid, pagka-Diyos kag pagkatao, ara gid sa Eucharistia. Ang makita mo nga tinapay, amula na ang makita sang imo perceptible senses. Pero ang tinapay nga ina, kag ang vino, nabaylo na ina sa lawas kag dugo ni Kristo sa ginatawag nga transubstantiation. Amo ang tuyo ni Kristo nga ang tanan nga wala nakaupod sa apostoles didto sa Last Supper sa Jerusalem 2,000 years ago, makabaton man sa iya body and blood, soul and divinity, katulad gid sang pagbaton sa mga apostoles in the Last Supper, nga ang buot silingon siling ni Pope John Paul II, as if you are there. You were Sa present diin, too. dito gid. Sa Kalbaryo. Dito gid sa Last Supper. Nga asa? ako kagidto sa Last Supper. Sa Last Supper. Sini John Paul II. Huwebes Santo. Ang buot silingon sini nga as if you are there. Nga to kagid dito. Dako ini mga utod ka kinikog, mga pribilehiyo nga ginhatag sa aton sang Ginoo, kay kita iya wala ka mataho sadto. Oo. So, siling ni Pope John Paul II, ang pagsiling sang Ginoo, do this in memory of me, meaning nga ang tanan nga nagabaton sini in every altar of the world, barangay man, banwa man, syudad man nga mga altar, Basta Santos nga Misa. mga utod ka kinigugma, pagbaton mo gid sang Eucharist, siling ni Pope John Paul II, paragraph 17, sang Ecclesia Eucharistia, siling ni Pope John Paul II, ginhimo ini as if you were there. Ato kagid dito. Gatambong Meaning to kagid. say, na-transcend ang time and space. Meaning to say, doon Wala nagbalik limit. kita, doon nagbalik kita sa year 2000 ago, 2000 years ago, nga atugid kita dito sa among lamesa. Like, kung dyan ang problema gid sa atong mga kauturan is this, paano ako makapati nga ara gid siya dira? Dira ang problema. Amuning dako ang problema. This is the hardest teaching of the church, which is also the hardest teaching to follow by us. Pero may advice si John Chrysostom. Siling nga ginabudlayan kamo sa pagpati nga ang Eucharistia nga ina, ang inyo makita nga tinapay is only the accident. Accident meaning to say, ang makita lang sa Ang atong makita, mata. perceptible lang. Perceptible. Accident lang ina. But that tinapay nga nakita mo is already the flesh, body, blood, soul, and divinity of Christ. Nga nabudlayan ka sa pagpati sini. May advice ni si John Chrysostom. Ano? Isa ini sang aton fathers of the church. Please listen to this. Sili ni John Chrysostom sa in English, sili niya, let us submit to God in all things. Ipaidalong tagid ang aton kaugalingon sa Ginoo sa tanan gid nga bagay. And not contradict Him. Hindi kita mag-contradict sa ginahambal niya. Yes. Even if, bisan pa, what He says seems to contradict our reason and intellect. Bisan pa nga ang ginsiling sang Ginoo, daw hindi mabaton sang aton panghuna-huna, sang aton pagkatao, Rason. reason and intellect, bisan hindi pa mabaton reasonably sang aton kaugalingon, let His word prevail. Kinahanglan ang ginhambal sang Ginoo magapangibabaw. It must prevail over our reason and intellect. Magapangibabaw ang Aton nga ang panguna-una. pulong sang Dios sa aton pagpati, panghuna-huna, kag ihibalo. Nagdungan si John Chrysostom, let us act this way. Amo inigid ang aton himuon sa pagbaton ta sang Eucharistia with regards to this kay nga aman. Hindi ta paglimitahan kuno ang aton atensyon just to what we can see. Hindi ta paglimitahan ang aton atensyon sa makita ta lang. Kaya makita ta lang. Makita ta lang. Tinapay. Bino. Nga hindi. Do not limit your attention
just to what can be seen and perceived by your senses. Makita na sa mata mo. But instead, sa Bible, sinindihan Chrysostom, hold fast to His word. Ang mangibabaw ang tinaga sang Ginoo. Ang pulong. Ang pulong niya. Kaya ang pulong sang Ginoo cannot deceive. Yeah. Hindi makapatalang sa imo. Yes. Hindi gid makapatalang. Gindugangan ini sa isa pa kay Doctor of the Church. Sino ini? Si St. Thomas Aquinas. Siling ni St. Thomas Aquinas, do not doubt. Sa ginahambal niya nga, this is my body. Hindi gid ang akong lawas. Ling ni St. Thomas Aquinas, do not doubt that this is true. Nga amo kita. Accept it with faith. Akseptaron mo ini nga may dako nga pagtuo. Siling ni Thomas Aquinas. Tungod kay ang Ginoo kamatuoran. Hindi siya makabutig. Yes. Meaning, pag siling niya nga, this is my body, siya gambal, hindi siya makabutig. Accept that in faith. Bisan pa, na kung sa kaisa, it seems to contradict our reason and our intellect. Yes. Absolute truth. Mga utot ka kinigugma, kabay ka nga maintindihan nyo ang buot silingon sa duwa nga ini ka Fathers of the Church, na sa pagbatong ta sa Eucharistia, wala siyang duha-duha. It is the real presence of our Lord. Kadako nga pribilehiyo like ko yun. Isipan lang bala. The owner of the universe, tag-iya sang bugos nga kosmos kag universo. Tag-iya sang tanan nga butang nga makita kag hindi makita. Tag-iya sang aton kabuhi. Ari karon nagpakanubo sang iya kaugalingon sa isa lang katinapay nga aton makita. Ang iya presensya ginpanubo yagid aguto nga wala na gid kita sang rason. Yes. Nga hindi ta siya pagbatunon within ourselves. Meaning to say, ang tanan nga humiliation, pagpakanubo, ginhimo sang Ginoo para sa imo, para sa akon. Kabay pa nga sa tagsata kapag baton sini nga Eucharistia, magalain ang aton panulok sa sini nga sakramento. Amen. Makadto kita mga utod nga Kristo sa liturhiya sang pulong kag aton nga pagbasa ginkuha sa nauna nga sulat ni San Pedro. Mga hinigugma, ako nga isa katigulang sang iglesia, nagapakiluoy sa mga katigulangan sang iglesia, nga yara dira sa inyo. Saksi ako sang pag-antos ni Kristo, kag magapakig-ambit ako sa himaya nga igapahayag. Nagapakiluoy ako sa inyo, tatapan ninyo ang panong nga ginhatag sang Dios sa inyo, kag bantayin ninyo ini, hindi kay napilitan lang kamo, kundi sa inyo gid kinabubuton, suno sa luyag sang Dios nga himuon ninyo. Himuan ninyo ang inyong mga buluhaton, hindi tungod sang suhol, kundi may matuod-tuod kamo nga handom sa pag-alagad. Hindi kamo magpahari-hari sa mga gintugyan sa inyo nga tatapon, kundi magmangin sulundan kamo sang panong. Kag kun ang Pangulo nga manugbantay magpahayag, batunon ninyo ang mahimayaon nga korona nga wala gid nagalubad ang iya kaidlak, ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Mga utod yo kay Kristo amo ining panugyan San Pedro, no? Nga saksi siya sa pag-antos ni Kristo kag tigulang na siya sang na consider niya nga elder of the church. Gani nagapanubyan siya nga makipag-ambit ako sa himaya nga igapahayag. Kay nakasaksi siya sa pag-antos ni Kristo kag nagapakig-ambit ako sa himaya nga igapahayag. Ara siya. Gani gapakiluoy, ini balang pakiluoy Bradudi daw ka-touching, no? Yes. San Pedro nagapakitluoy. Ako sa inyo tatapa ng inyo panong nga ginhatag sang Dios sa inyo, kag bantayin ninyo hindi kay napilitan lang kamo, kundi si inyo gid nga kinabubuton suno sa luyag sang Dios nga himuon ninyo. Himuan ninyo ang inyong mga buluhaton, hindi tungod nga sang suhol, kundi may matuod-tuod kamo nga handom sa pag-alagad. Gani amo ini
siling diri, hindi kamo magpakahari-hari sa mga gintugyan sa inyo nga tatapon, daw lording it over bala, no? Gapahari-hari, gadikta. Kundi magmangin sulundan kamo sang panong, magiging modelo sang panong. Kag kun ang pangulo nga manugbantay, no, shepherd, good shepherd, magpahayag batunon ninyo ang mahimayaon nga koruna nga wala gid nagalubad. Amon ning koruna wala galubad ang iya nga pagkaidlak, Brother Rudy. Laikod yun. Mga hinigugma, ang ginbasa ni Laikod yun kagin paathag nga episode karon nga aga. Gikan kay San Pedro. Pahanungdoman ini sa aton tanan-tanan. Kay ang ginhamba ni San Pedro diri, ang pagpanudlo. Nga ang pagpanudlo, hindi lang ini obligasyon ni San Pedro, sang mga apostoles, kundi obligasyon ini sang tagsa-tagsa gid sa aton nga ginatawag Christians. Yes. Tanan di kita. This is supposed to be our job. Nga ano nga job? Nga ang wala matapos nga mga hilikoton sang Ginoo diri sa kalibutan. Because he stayed here for only 3 years. Kita ang tapos sini. Or padayon. Magapadayon sini. Kita ang magapadayon. Kag sa pagpadayon ta sini, ginasaysay diri sa ato ni San Pedro. Nga kun mahimo, kun ikaw abi, kun ako magdesider nga maalagad man ako sa Ginoo, kag I will bring Jesus to people. Nga manudlo ako bahin kay Kristo. Siling ni San Pedro, dumdumagid ninyo ini. Nagapakiluoy gid ako sa inyo. Bawa ka namin ang kinaga, no? Kag makatalandog ini. Nagapakiluoy gid ako sa inyo. Nga kung manudlo gani bala kamo, tatapagid ninyo ang mga tanong. Tatapa ninyo. Nga ang ila bala mga pagkatao kag ang ila mga kakulangan. Pagkagaman ninyo, kinanganon, tatapa man ninyo. Hindi lang nga napilitan lang kamo. Kundi nga kung magpanudlo gani kamo, sa tagsa katiun nga maglakat kamo sa pagpanudlo, ang inyo gid permiten sa ron is this. Nga ginahimo ninyo ina, hindi lang kay napilitan kamo, kay Kristiyano kamo, kundi ginahimo ninyo ina. Hindi ka pakiluoy gid ako sa inyo. Ginahimo ninyo ina, kay luyag ninyo gid nga magtatap sa panong suno gid sa gintugon sa inyo sang Ginoo. Yes. Be concerned about these people. Mga hiligugma, daw kung kaisa nagkakatabo ini sa mga manunudlo na makatudlo lang tama na. Makabasa lang sang gospel sa mga ginatudloan niya, tama na. Maka-exchange sa ideas na kita, tama na. Kundi siling ni San Pedro, siling nga, that is not enough. Hindi. Kinahanglan, may matuod-tuod gid kamo nga handom sa pag-alagad. Yes. Matuod-tuod gid. Hindi lang kay nagkadto ka lang to kay padala ka dito nga manudlo ka, kundi may matuod-tuod kagid nga handom sa pag-alagad sa ila. Ano ning matuod-tuod nga handom sa pag-alagad? Nga may luyag kagid. Nga paagi sa imo pagpanudlo nga ini. You can draw these people to the Lord. Mabuyok mo gid ang ila tagipusoon nga magpanumbalik sa Ginoo. Amo ina ginasiling nga matuod-tuod gid nga handom sa pag-alagad. We have to do that. Pamalandungan gid naton ini mga utod. Kung kaisa makita ta nga sa aton mga pagtililipon, makapanudlo lang ang isa, mabasa lang ang Bible kag ipanudlo yang ambal ni Kristo, daw wala na. Nadula ang matuod-tuod gid nga handom sa pag-alagad. Ipabutyag tagid sa ila kung ano gid ang handom ni Kristo sini. Kung ano gid ang katuyuan ni Kristo nga aging tudlo yagid ini sa aton. Tagipatag tagid sa tanan nga ginatudlo ta nga ini hindi aton, kundi iya ini pulong sang Ginoo. Nga kita lang ang gintugyanan sa pagpaalinton sini. Kag hindi lang kita magpanudlo, sila ni San Pablo, bangod lang. Kaya kung manudlo ka dira, pagkatapos ng panudlo, may ginabaton ka nga suhol. Hindi ka mahapos dalon sina nga mga bagay, kundi nga magpanudlo gani kita. Hindi kita magpensar nga nagapanudlo kita, bangod kay pagkatapos suhulan kita. Yes. Kay siling gani ni San Pablo, kung gintagaan kamo sang Ginoo, sang kinaalam,
nga libre. Ihatag man ninyo, ini nga kinaalam sa iban, nga libre man. Wala bayad. Wala bayad. Kay mga utod ka ginigugma, daw may batasan kita. Forgive me if I say this. Nga ang luyag tabalaya sa masami, sa mga ginabuhat ng mga butang, may paabuton ng kita ng balos. Yes. Kay kung wala balos, paano kita mabuhi? Daw mo na blapibay na pensarta, kinahanglan, makadto ko dito, pero kinahanglan, may ibayad man sila sa akon, kay ti, ang mga plete ko, ang mga muli, may mga gasto man ako, something like that. Inumbakal bukas. Inumbakal. Matuod, may mga kinahanglanon kita. Pero kung nagasali kita sa Ginoo, kung nagasali kita, nga hindi kita pagbabayaan sa Ginoo, bisan hindi ta pagpinsaron inang mga suhol nga ina, ang Ginoo nakahibalugid, nga nagakinahanglan kita sina nga mga butang agud mapuhi. Yes. Kundi nga magtudlo gani kita sa ila, ang handom tagid nga una is hindi ta pagpinsaron nga ginasulan kita, kundi nga madalata ini sila, mabuyok tagid sila sa Ginoo. Kag ang siling din ni San Pablo, mangin sulundan kamo, mangin sulundan kamo. Meaning to say, mangin evangelizer kamo, nga hindi lang nga nagatudlo kamo, kundi nga ginapakita niyo sa inyong mga ginatudloan nga ang mga pulong nga nagahalin sa inyong mga bibig makita man sa inyo pagkatawo, sa inyo paginawi, sa inyo panghambal, sa inyo pagbinatasan, makita sa inyo. Kaya kung nagapanudlo kita, and no offense intended here, ha? Wala offense intended here. Kung nagapanudlo kita, nga manami lang kita mag-memorize ang mga verses, pero ang ginatudlo ta, hindi nakita sang aton ginatudloan. Nga kita mismo, ginabutang ta ini sa buhat. They can see it in ourselves. Abi ninyo, magtalikod kita, masiling man lang na sila, linami man tumanudlo, Brad Rudy, pero ang matuod gid daw ay man takakita sa iya kaugalingon sa pagbag-o. Kaya ginapanudlo daw, ginatudlo yaman lang para sa aton, ginabasa yaman lang to, pero hindi man takakita nga ara ina sa iya pang ginawi. In other words, challenge ini sa aton nga kinahanglan kung manudlo gani kita, we have to live on what we said. Magkabuhi kita. We have to transform ourselves. Mabulubudlay like ko dyan Mabudlay ina nga parte ina, Brad Rudy. Mabulubudlay. Mapos lang na istoryahon. But we have to try it. Kinahanglan himuon tagid. Magsiling abdang iban, mabudlay ina, Brad Rudy. Ang dumdumon no gid is, kung naghambal ang Ginoo nga magpanudlo kamo, mabudlay, pero magahapos ini. Kung pamalandungan ninyo, nga ang nagsugo sini sa inyo, ara nagaupod sa inyo, kay kung nagaupod siya sa aton, ang hilikoton, hindi magbudlay, kay ang nagatudlo nga himuon ta ini, ara man, nga nagaupod sa aton sa paghimo. In other words, anong budlaya kay ang Ginoo ara? Yes. Hindi wala? O galing kay, kung manudlo ganit kita, we are conscious about ourselves, nga ang pinsar ta nga dayawon lang kita sang tao, kay namit ta manudlo, waay kita nagadumdum, nga himuon tagit ini sing matutom gid nga pagpanudlo, kag hindi kita mabatag sing kabudlay, kay ang Ginoo ara nga nagaupod sa aton patihan tagid. Yes. Nga God is with us every time we do the task. Amen. Amen. Karon makadto kita sa ebanghelyo kag pagabasaon sa aton ni Brad Rudy. Ang ebanghelyo karon nga adlaw mga utod kag hinigugma, ginkuha naton ini sa sinulatan ni San Marcos, ni San Mateo, kapitulo 16, bersikulo 13 tungtod 19. Nagkadto si Jesus sa kadutaan sang Cesarea Filipo, sa diin nagpamangkot siya sa iya mga gintutunan. Sino bala ang anak sang tao suno sa mga tao? Nagsabat sila. May nagasiling nga si Juan Bautista, may iban man nga nagasiling nga si Elias, kag may iban pagid nga nagasiling nga si Jeremias, o kun iban nga mga propeta. Si Jesus nagpamangkot sa ila, pero suno sa inyo, sino bala ako? Si Simon Pedro nagsabat, ikaw ang Kristo, ang anak sang buhi nga Dios. Si Jesus nagsabat, bulahan ka Simon, anak ni Juan. Kay ini nga kamatuoran, wala ginpahayag sa imo sang tao, kundi sang akon amay sa langit. Kag ako nagasiling sa imo, ikaw si Pedro, nga kun sayuron bato. Kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akong iglesia.
bisan ang gahom sa kamatayon, hindi makadaog sa iya. Ihatag ko sa imo ang mga yabi sang ginharian sang langit. Kag kun ano ang imo ginadumilian sa duta, pagadumilian man didto sa langit. Kag kun ano ang imo ginatugutan sa duta, pagatugutan man didto sa langit. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo Ginoong Hesukristo. Pagdayaw sa imo. Kung pamalandungan naton mga utod ko kay Kristo, daw may 4 kabahin ini nga ebanghelyo. Ang una, amo ning setting nga sa Caesarea Philippi, nga adidto gid. Tapos ang papamangkot sa kay Kristo nga suno sa mga tawo, kag suno gid sa mga apostoles. Ang ikatlo, amo ni ang paghambal ni Simon nga ikaw ang Kristo. Ikaw ang Kristo, ang anak sang Dios nga buhi. Kag ginhambalan siya ni Ginoong Hesus, hindi na imo nga pagpahayag kundi gipahayag sang akon amay sa langit. Kag dira mismo gintukod ni Kristo ang iya simbahan. Kag ginhatagan niya sang otoridad ang ang liabi, ang ginatawag naton nga bind and loose. Ang aton ang mabaton diri sa duta, pagabatunon sa langit, kag ang hindi diri mabaton sa duta, hindi man mabaton sa langit, Brad Rudy. Like yun, mga hinigugma, isa ini sang mga pinaka-importante nga bahin sa kasulatan. Yes. Sa rason, nga diri sa ginbasa tabang ulang nga ebanghelyo ni San Mateo, diri gintukod ni Kristo, paagi sa iya mga apostoles, ang Iglesia Katolika. Diri gintukod ni Kristo, sa paagi sa atong ginbasa nga ebanghelyo, ang Iglesia, paagi kay San Pedro. Si San Pedro, matalupangdan ninyo, ang una di nga bahin, tawag nga Simon. Simon, ikaw si Pedro. Meaning, ginkambyo ya ang ngalan ni Simon sa kay Pedro. Pero tandai ba mga hinigugma, hindi ini nahauna nga tion, nga gintawag sang aton Ginoo si Simon nga Pedro. Nahandaan na ini sang Ginoo. Dugay na. First year pa lang na panudlo sang Ginoo, pagtawag ya sini kay Pedro, pagkakita ya gid kay Pedro, sila nga, ikaw si Simon. Pagatawgon ka nga Sifas. Or Kefa. Sa Aramaic. Kefa. Man ang Pedro ni, kung sa Aramaic ni Kefa. Kefa. Sa John chapter 1 pa lang, verse 42, gintawag na sang Ginoo si Simon nga Kefa or bato. Pedro. Look at your Bible. 1:42 sa John. Gintawag na sang Ginoo si Pedro nga Kefa or bato. Pagahingadlan ka kay Kefa. So magsiling dili ang Ginoo nga Simon, ikaw si Pedro. Kung sa aton pa, Simon, ikaw si Kefa. Kag sa sini nga Kefa, patindugon ko ang akon iglesia. Look at that. Kita niyo mga utod kaginigugma. Si Pedro, amo ang gintugyanan sang Ginoo bilang mapag-un nga bato sang iglesia diri sa kalibutan. Ang wala lang like ko yun matalupang di sang aton mga ibang nga kautoran, ay ibang guro katalupangod man. Nga ini bala nga bahin sang kasulatan mga hinigugma, hindi lang ini nga at a sparse of a moment natabo ini nga ang Kristo gintawagan lang ang apostoles kag maghambal sa sini, Pedro ikaw bato sa sini nga bato tukudon. No, hindi mo na. Abi niyo mga utod kaginigugma, there is a story behind here. May istorya ini sa likod sini nga kung ang istorya nga ini aton gali matalupangdan, manami nga istorya isugid sa aton mga kabataan. Wala sa Bible ha, pero nga anabalan ta ini. Bangod kay ang aton mga maalam sa kasulatan nagsugid sa aton ang mga church fathers,
nagsugid sa aton si Steve Ray, isa ka convert sa protestante, nga sila nga may lain gali nga kahulugan pagit ini. May background story gali ini. Si Steve Ray, isa ka protestante, pero maukod na karon nga nagapanudlo sa Iglesia Katolika. Sila nga abi mo, ining passage lang nga ginbasa niyo pag-ulan, maka 50 gid ako ka beses, nagkadto didto sa Cesarea Philippi nga ina. Sa lugar nga ina. Sila Cesarea Philippi. 50 times, Wow. 50 ka beses gid ako nagbalik-balik kay luyag ko matalutang dan gid nga si Kristo nagkadto gid sa lugar nga ini. Din gani ning Cesarea Philippi. Yes. Brother? Siling ni Steve Ray, kag ang atong mga church fathers, ang ila comment nagapamatuod sini nga ang Cesarea Philippi gali ngini mga utod tuman kalayo ini from Jerusalem. Halimbawa abi ang Jerusalem diri sa siko ko. Ang Cesarea Philippi gali ini diri sa tuntagid. Sa tuntagid sa Israel. Tuntagid didto gid sa may Damascus. Lapit na Syria. Borderline ini. Sang Syria. Sa Syria. Mga utod kag hinigugma tama kalayo. According to Steve Ray, nga ka-50 gid balik-balikon ini kay luya ga maintindihan gid kung nga didto gid ang Kristo naghatag sang otoridad kay Pedro nga mangin bato siya ang mangin pundasyon nga agid nga dito natabo sa Cesarea Philippi. May ano dito? Hindi gali natabo ini ginbasa ta bag-ulan. Hindi gali natabo sa Jerusalem. May ano dito sa Cesarea Philippi. Kay dito gali mga utod kag hinigugma, please listen to this. Dinis Tibre ka 50 gid ako nagbalik-balik. Dito gali nga lugar sa Cesarea Philippi. May isa dito ka bakulod. Nga gindala ni Kristo ang iya 12 ka apostoles dito sa bakulod. Nagalantaw sila sa unhan sa may isa pa gid ka bakulod. Nagalantaw sila. Kung sa aton pagali like yun, daw may ginatawag kita nga beautiful scenery. Daw may scenery diri. Daw may kalanawon nga matahom. Gindala sila sa Ginoo dito. 60 to 80 miles from Jerusalem. Lakat sila. Ang apostoles wa ay ganit kabalo kung anong tuyo ni Kristo dito. Pero pag abot dito mga utot kad like yun, ang Kristo primero naman ko para sa mga tao sino ako? Pagkatapos ito pamangkot niya, pero para sa inyo. Sino ako? Ang luyag sang Ginoo mabalaan kung ano ang ginahambal sa mga tao sa iya, tungod sa iya, kag ano man ang masiling sang apostoles tungod sa iya. And dito gid kay man si San Pedro niya daw medyo siya nga daw madasig diya magsabat. Sila nga ikaw ang Mesaya, ang anak sang Dios. Lang sang Ginoo matahom nga sabat. Husto gid. Premiuhan ko ikaw Pedro, kay ang sabat mga ina waay magikan sa tao. Waay magikan sa flesh and blood, kundi nagikan gid sa akon amay. Ang nagsugid sa inyo nga ako ang Messiah, nga anak sang Dios. Premyo. Anong premyo ya? Sila niya, Simon, pagkatawgon ka nga Kefa. Pedro, ikaw ba to? Kag sa sini nga ba to, tukudon ko ang akong iglesia. Din sila nga subilanon, dito sa pukatod nga to, nga sa pihak sang pukatod, may isa dito ka bukid, nga makita nila, kag sa dito sa idalom sang bukid ka ina, ngayon tanaw nila, may dako to nga bato. Ang kadako sang bato, mga utod ka kinikugma, mga 500 feet long. Ang kalabaon sang dako nga bato ngayon, 500 feet. Kaya ang kataason sini, mga 50 feet ang taas sa sini. Dako nga bato ini. Nga adito git ang Ginoo nagkadto kay daday apostoles. Kay ginpakita iya sa apostoles ini nga scenery. Nga may bukid nga dako, may dako nga bato, kag sa idalong sa dako nga bato nga ina may plaza, matahom nga plaza. Scenery. Scenery. Ang sa atubang sang plaza nga ina ang ginatawag nila the Temple of Caesar. Sa diin ginasimba si Caesar bilang Diyos nila. Kay mga pagano ini. Pagano. So, si Caesar dito ginakabig nila nga Diyos, kag nagasin dito ang mga tao sa insenso, ginahalad kay Caesar bilang Diyos. Amo ni siniri, may bato nga dako, may templo nga dako, sa diin gahalad sila sa ilang mga kandila dito, they light their candles, kag ginakabig nila si Caesar nga Diyos. Kag sa kilid sang bato nga dako nga ini, may mga guhab dira nga daw kung tanawon mo balalay ko diyon ang kurtiya daw mga portahan bala gihab na gingihab nila kag ara dira ang mga estatwa sang ila mga goddesses mga Diyos nga ginaadora ginasimba nila mga utod ginpakita ini sa atong Ginoo nga Pedro ikaw ba to samtang nagatudlo to sa bato nga dako nga to kag siling nga kay Pedro sa sini nga bato patindugon ko ang akong iglesia.
Kag bisan ang gahom sa kamatayon hindi makapukan sa iglesia nga ini. Yes. Ibilin ko sa imo ang liyabe sa ginharian sa langit. Ang patawaron mo sa duta, patawaron ko sa langit. Ang hindi mo pagpatawaron sa duta, hindi ko pagpatawaron sa langit. Meaning to say, premyo ya ini kay San Pedro. Tungod kay San Pedro nagsiling nga, He is the Messiah, Son of the living God. Niya Pedro, amo ng premyo mo. Ikaw ba to? Kag sa sininga ba to? Tukudon ko ako ng iglesia. In other words, mga utod kag hinigugma, sa pagtukod sa iglesia kay Pedro, nga bato, nagaatubang sila, sa bato nga dako, sa unhan, which is a false stone, false rock. False rock. Si San Pedro iya true rock. Yes. Nagaatubang man sila sa templo nga ini nga ginasimba to si Caesar. False temple. False church, false temple ang iglesia ya Katolika siling sang Ginoo. Patindugon ko ang akong simbahan, meaning to say in contrast with ang simbahan na makita nyo contrast. nga ginasimba nila dira ang hindi Dios. You see that? Kag mga utot kag kinigugma sa dalom gali sining mga Dios nga ini may puy bato nga dako nga tama kadalom nga hindi kun matungkad ini bisan kun tungtunan sang bato higtan mo ang bato kag ituntun hindi matungkad. Ginatawag nila ini nga hell. Hell. Impyerno. You see that? Kita mo ni nga mga typology nga ang hell gali nga to ginambal man sa Ginoo kay Pedro that even the gates of hell natudlo itong hell nga to ang iglesia nga tukudon ko even the gates of hell cannot prevail against this hindi makapukan sa iglesia nga akong tukudon meaning to say they were facing the false church they were facing the false rock Yes. they were facing hell na ginapatihan nila kung madalom to nga tubig. kay ang Ginoo gali magatukod sang iya iglesia meaning may siniri siya nga ginpakita matahong gid naman munudlo ang Ginoo agot nga iya pagpanudlo hindi gid malipatan sa mga apostoles hindi gid malipatan ni Pedro kay si Pedro gin kompararya sa ila makita dito sa bukid my gali mga utod ka ginigugma ang ila gali mayor nga Dios dito sa isa ato daw frame to bala sa kilid sa bukid ang ila Dios nga chief God ginatawag nila gali like ko dyan kay Pan sa ato niya pan nga nakaon, no? Ginakaon. Ilagali Diyos, no? Pan. Mga utod, magkadto kagali dito, kung si Steve Ray pa, niya kasing kwenta gid ako nagbalik-balik dito. Magkadto kagali dito, kamang siling ka sa taxi, dala ako sa pan. Hindi gali kay chinding driver sa taxi. Hindi siya? Hindi sila kamit lang sang pan. Hindi sila. Ang ilagali nga pan to, ban. Ban. Dala ako sa ban. Dala niya ka dito. Kay ang ilagali to nga highest God. False God. Si Christ ya true God. Ato ya false God. Mga utod ka ginigugma si pan nga ini. Diri naghalin ang tinaga gali nga pandemonyon. Pandemonium. Nga aman kay si pan nga ini gali ang iya nga ulo sang tawo, ang iya gali nga lawas sang usa o sang ano kunay karnero o usa something ship no. Nga ato to sa ginbuhab to nila sa gilad sa bato nga to. Nga ginasimba nila. Mga utod ka ginigugma, si pan nga ini, amo niyang ginalinan sa tinaga, pandemonium. Panic. Nga man, kay ginabanto gali, nga ang Diyos nga naraina, maluyagod sa mga babayi. Nagalagas sa mga babayi. Kaya kung magalagas gali sa mga babayi, mga babayi, in panic. Pandemonium. Nga nagpanik, nagapandemonium, kaya ang Diyos gali nga ang ngalan niya, si Pan. Pandemonium. So mga utod ka mahinigugma, amo ini ang kasaysayan behind this. Nga hindi lang gali lahog-lahog, nga gintukod ni Kristo ang iya simbahan kay San Pedro ang Iglesia Katolika kundi gindalapat sila sa isena nato sa Caesarea Philippi nga maging pakita dito nga false rock si Pedro ya true rock may false God si Jesus ang true God may false temple ang aton niya Ginoo is the true temple. Mga utod ka ginigugma katahom kun aton gali ni handurawon nga para gali madali maintindihan gindalagid sila sa isena nga ini agod dito man ikumparar sa Ginoo ang true God, true rock, true church nga tukodon niya nga bisan ang gates of hell nga tong hell nga to sa bukid nga to sa dalom sang bukid hindi makarumpag sa sine nga iglesia.
Yes. Kung abi sa katekesis na madalata ini sa mga kabataan, nga mo gali ini, ang Cesarea Philippi gali nga ini, dito gali ini, malayo kayo sa Jerusalem, kagintukod ni Kristo ang iglesia, dito gid. Magbasa kita sa Bible, we didn't understand nga dito gid sa Cesarea Philippi. I think ang atong malipot nga explanation sa inyo, nakabulig mga hinigugma. Amen. Amen. Mga ututyo kay Kristo, i-shorten lang naton. Ang aton niya ginbasa tungod kay subong fiesta or selebrasyon sang the rock na the chair of Peter, ang mga una nga pagbasa partiman kay Peter. Ang bilang hari or Dito gintugyanan sang panung sang simbahan. Kag ang aton ebanghelyo amo ang pagtukod ni Kristo sang iglesia paagi sa matudtuod nga bato. Yeah. Kay San Pedro. So amo na nga may contrast makita nila na intindihan nila ang false sang sa truth. Yeah. That's why siguro sila ni Brother Rudy ginpadyaan ni Jesus si San Pedro tungod kay wala iya mapakot kundi na hangpan niya nga si Kristo gali amo ang Misaya nga anak sang Dios. Ang kitambal yan, hindi lang gali lagpat. Kundi matuod. Matuod, no? Influence sa Ginoo. Amo na nga matuod kag hindi palagpas. Yeah. Amo na mga utod kay Kristo kag may pilalang kita ka Vatican News nga ihatag sa aton ni Brother Rudy, anong aton mga giya from Pope Francis, Brother Rudy? Ang giya ni Pope Francis sa aton like yun. May bahin man sa aton kinaginbasa Yes. Gospel. Nga magpanudlo gani kita. Labang gid siyang membro sa AGT, nagapanudlo, no? Oo. Ang panugan Nagapanglakaton. So ang panugan ni Pope Francis sa inyo papanglakaton, sila nga kinahanglan, ayaw gid kamo magkahadlok. Ayaw gid magkahadlok. Nga pakanubuon kamo sang mga tao nga inyo ginaduaw. Yes. Ayaw gid. Sila nga practice the virtue of humility. Kinahanglan magmangin mapainubuson kamo kay siling ni Pope Francis. Kung magpanudlo kamo kag madula sa inyo ang pagkamapainubuson, hindi epektibo ang inyo mga pagpanudlo. Start it with humility. And siling niya, you cannot be humble. Hindi kamo matawag nga humble kamo. Kung hindi kamo makaagi sa mga pagpakalain, paglibak, ayan, pagpakamalaot sa Kaya iban. mo na permi ang masugata mo. Kung masugata mo ini, dira lang, kag makasiling ikaw, you are humble. Kung ini nga mga pagtilaw na atubang mo, nga may paghigugma, kag charity, nga ginadumdum mo, nga bisan mahuyan ikaw, kung mahuyan ka man lang, para sa ngalan sang Dios, kalipay nga dako, Joy. para sa imo, it's a joy. Lingni po Francis, you cannot teach unless you are humble. And you cannot be humble unless you are humiliated nga pakalainon kagid sang iban. Dumdumon gid ninyo ina. Amen. Amen. Brother Rudy, may mga schedule ikaw nga pwede mo mapabutyag karon para at least ang imo schedule I thank you, Laiko Dion. mapabalo sa ila. Thank you for that privilege. Laiko Dion, karon sa hapon ara kami dira sa Puluyan sa mga Balgos, Monique Balgos. May ara kami nga ginatawag Bible class. Kag like ko diyon natalupangdan ko nga ka-efektibo sang sang Bible class gani ini like ko diyon. Kung kita mismo ang nagagwa sa aton shells, nagwa kita sa aton iya nga, Ikaw abi ang nag-reach out. Ikaw ga-reach out kadto kag dito matipon ang mga tao nga mag-ilinguday lang ang ilang mga pamalay. And then we talk about the Bible in that particular house. Yes. Abi mo like ko diyon, gin-encourage ko sila nga mangin efektibo ang aton pagtuon sa mga kasuguan ni Kristo, sa mga ginatudlo nga ini sa aton ni Kristo. Kung may ginabasihan kita nga Biblia gid nga aton gid. But silingon madala ka Kag mangin efektibo gid ang aton pag-intindi sa Santo Rosario. Kung ang tagsa-tagsa sa aton hindi gid magbulag sang rosarito sa aton wallet, sa aton bulsa, dalun gid naton ini. Abi mo like yun, ang resultado kalipay ko man. Karon sa aton dito ako sa Ilaliwat. Mga 5 o'clock in the evening up to 7:30. Mga utot kag hinigugma sa Balanyan de Balgos, masugod naman kami dito sang pagtanudlo bahin diri. Kag ginpaybalo ko nila nga ang tanan gali nga matambong sa akon karon may ilagid nga Ilonggo Bible
Old Wow. kag New Testament combined, ang tagsa-tagsa may mga Biblia gid. Kag they told me yesterday nga ang tagsa-tagsa sa ila karon sa hapon may ila gid nga rusa dito mangin efektibo ang abon pagkilitaan. Yes, Amen. praise God. Mga utod namon kay Kristo ay natandogid kamo sa pulong sa Dios, sa pulong nga pagdayo kay Kristo. Ngaton gidala sa inyo palamatin-an karon nga adlaw sa mga prayer request. Kag mga intensyon o lupod kita nga pangayuan ini agod na baton kag maangko naton ang pag-ayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa inyo mga hamili nga halad sa gugma nga gugma kay Kristo o kon para sa komunidad sa ang Dios gugma covenant man o konsidman ni labing dako gid ina nga dungog kag himaya sa nga aton pagbalik sa kadayawan ni Ginoong Hesus agud aton mapadayon ang masangkad pagit nga programa sa pagwaragwag sang pulong sang Dios diri sa ang Dios Gugma Radio AM station. Gani ulupod kita sa pagpangagdas nga magsab-og kamo sang inyo binhi sa talamnan sang Ginoo subong kag magbaton kay luwan financial sa pagdala sang inyo bulawanon nga bulig bilang halad nga gugma. Kabay pa nga pwede inyo gid idulong diri sa ADG Studio diri sa Hibaw-an Norte, Mandurriao, Iloilo City. Kag at the same time pwede nyo gid madulong personal. Or pwede man kamo magtawag sa aton telepono or accessible naman na di siya, just come in. Kag kabay pa nga ibubos ang Dios ang iyagugma kag bendisyon sa inyo tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang boss mo nga schedule, Brad Rudy. Ang boss ko nga schedule is for the charismatics in Liganes. Kag may ginatawag man kami like yun nga defenders of the Catholic faith. Okay. Kung paano kita mag-defensa sa aton pagtuo. Yes. Boss, may ara kita nga schedule sa Liganes. Una nga schedule is after the second mass, 9:30. Ikadua nga schedule is 2 o'clock in the afternoon. Ara man ako dira upod sa inyo. Ang barangay sang Birhen. Ang barangay sang Birhen is done every second Sunday. Okay. Ang Diyos Gugma Special Ministry kag Pro-Life para sa senior citizens, retirees kag elderlies, padayon nagahiwat sang ila New Life Seminar kag Spiritual Formation. Kag sa 29 bisang February, padayon ang radio sa mga katigulangan kaupod panglakaton sa nga Diyos Gugma kaupod kay Maria kag mga katigulangan. So, kita sa 29 bisang February sa next Saturday. Kag ini gali malipat like yun. Mga hinigugma, tawo man lang kami ni like yun. Yes. We also need your prayer. Yes, Please amen. pray for like yun and please include me also in your prayer. Amen. Thank you. Mga utod kag hagugma kay Ginoong Hesukristo diri naman nagtapos ang aton palatuntunan sa radio, ang Laico Express Bulletin gindala sa inyo sang ang Diyos Gugma Radio, DYSA 1053 AM station kada alas 7:30 sang aga hasta alas 9 sang aga kada Sabado. Tubtob naman kita sa masunod nga Sabado sa mga gihapon nga takna kag waragwagan kabay pa nga may napulot man ka mga pagtulunan, ihibalo, inspirasyon o konbugay sa pagkabuhi kaupod sa pulong gikan kay Ginoong Hesus. Gani kita liwat sa pagbuot sa mga Dios sining masunod nga Sabado. Madamo gid nga salamat. Malipay nga pagpamati sa buko sa programa sang ang Diyos Gugma Radio kag maayong aga sa tanan. Ang inyong mga alagad kay Kristo. Brother Rudy de Roja. Laiko Diyo nagaagdagit sa inyo tanan sa pagsambit sang aton pangtakop nga pangamuyo sa pagbayaw sang aton mga kamot sa ngalan sa Amay sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. O labing gamhanan kag walay katapusan namon nga Amay sa langit. Nagapasalamat gid kami sing labing dako nga pagdala mo sa amon sang imo bugtong kag pinalangga nga anak nga si Ginoong Hesukristo. Amon Dios, hari kag manunobos. Nagahinulso kami sang amo kasalanan sa lawas espiritu kag balatyagon. Subong nga ginapatawad namo ang manakasala sam. Nagatuo kami sing ugot sa imo saad kay sa pagpatawad sang tanan namon nga mga sala kag nagalaom kami sang imo kaluoy kay palangga mo gid kami nga imo mga anak. Yari kami nga imo katawhan kay ikaw gid lang ang amon buhi nga Dios. Nagapaubos kami sa imo atubangan sang imo krus. May gugmaon nga Amay, punan mo kami sang balaan nga espiritu gikan kay Ginoong Hesus agud magaayo kami kag mabato namon ang kailuwayan sa amon balatian subong man sa tanan namon nga makinahanglanon sa kabuhi. Amon ginapangayo sa imo subong gikan sa imo kaalwan. O Ginoong Hesus, buksan mo ang imo mga kamot sa imo mga tawo agud maayawan sila sang tuman sa gahom sang balaan labhag pilas kag dugo ni Ginoong Hesukristo sa iya kasakit kamatayon kag pagabanaw amon initanan ginaangko niya kaayuhan kag kahilwayan ang bugan nga grasya kag bendisyon sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Puod kay Maria, mahal nga Birhen Eloy sang Dios, among mga Eloy
nga nagpangabuhi sang Dios no nya kabuhi, mga angeles ka mga santo sa langit. Amen. 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 Gani mga utod, kung kay Kristo, batunan ninyo sing ugot sa inyo tagipuso ng inyo pag-ayo, pag-angkon sang ginapangayo nga kay luwayan, naging pangamuyo naton kay